angkop at mas napapanahon. Tumutugon sa mapaghaming panahon, sinisigurong abot kamay ang benepisyo. Sa modernong paraan, higit na maasahan, serbisyo at benepisyo, mas angkop at mas napapanahon. Mabuting araw po sa inyong lahat. Thursday po ngayon, October 5, 2023. Welcome po sa Usap Tayo. Tumutok po tayo ngayon sa isang napaka-espesyal na episode ng Usap Tayo dahil pag-uusapan po natin ay proteksyong SSS para sa mga self-employed. Kayo po ay self-employed kung kayo po ay naghahanap buhay, kumikita, ngunit walang employer. Ganun lamang po kasimple. Kayo po ay self-employed kung kayo po ay naghahanap buhay, kumikita, at walang employer. Maaari po kayong doktor na may sariling klinik. Maaari po kayong dentista na may sariling klinik. Maaari po kayong abogado na may sariling practice. Ngunit maaari din kayong simpleng self-employed katulad ng mga market vendor, tricycle driver, magsasaka o mangingisda. Basta kayo po ay naghahanap buhay, kumikita at walang employer, self-employed po kayo at itong programa o episode ng Usap Tayo ay para po sa inyo. Ako po si Carlo Villacorta. Magandang umaga po sa inyong lahat. Una, pag-usapan po natin agad ang proteksyong SSS para sa mga self-employed. Napakarami po ng benepisyo ng SSS para sa mga self-employed. Sa inyo pong pagtanda, mayroon pong retirement benefit. Sa inyo pong pagkabalda, mayroon pong disability benefit. Sa inyong pagkamatay, mayroon pong death at saka funeral benefit. Sa inyong pagkasakit, mayroon pong sickness benefit. Sa inyong pagkapanganak, mayroon pong maternity benefit. Kung ang aksidente, disgrasya o sakit ay work-related, mayroon pong EC benefits na tinatawag. At para po sa pangangailangan nyo sa kaperahan, nakakautang po sa SSS ang mga regular members na nakakapaghulog sa pamamagitan ng aming salary loan program. At kung kayo po ay retirement pensioner na, ay makakautang din po sa SSS sa pamamagitan ng aming pension loan program. Ang lahat ng benepisyong ito po ay maaari nyo pong matamo basta po kayo ay nakarehistro sa SSS bilang self-employed at naghuhulog ng karampatang kontribusyon sa SSS bilang self-employed. Babati lang muna ako ng good morning kay Miss Merlin Ancheta Paking. Good morning po at salamat po sa inyong pagnonood. Ngayon po, tatalakayin po natin ang bawat benepisyo ng mga self-employed na maaaring matamo po sa SSS. Ang pinaka mahalagang benepisyo po na maaaring matamo sa SSS ay ang buwanang pensyon pagdating ng ating retirement kung hindi na po tayo naghahanap buhay na hindi po bababa sa edad 60 o 60. Ang nakikita nyo po sa screen ngayon ay yung karaniwan o average na halaga ng aming buwanang pensyon ayon sa aming pinakahuling datos. Sa kasalukuyan po,
4,935 pesos po ang halaga na ating buwanang pensyon. Kung gusto nyo po malaman yung pinakamababa, ito po ay 2,200 pesos. Ang pinakamataas naman po ay 19,634 pesos. Depende po kasi sa inyong contribution record ang magiging halaga ng inyong buwanang pensyon. Ang pinakamababa po ay 2,200, ang pinakamataas po 19,634 pesos. Kung marami po ang hulog nyo sa SSS at mataas po ang inyong hulog sa SSS, mataas din po ang inyong benepisyo. Ang retirement benefit po na buwanang pensyon ay maaari po ninyong matamo basta po kayo ay nakapaghulog man lang ng 120 contribution sa SSS. Madali po dapat maabot ang 120 contributions dahil katumbas lamang po yan ng 10 taong hulog sa SSS. Hindi din po kailangang dire-diretso. Okay lang po yung minsan ay may gap dahil minsan ay wala naman tayong hanap buhay. Kung walang hanap buhay, walang kita. Kung walang kita, hindi rin kailangan maghulog sa SSS. Basta po pagdating ng ating retirement, nakapag 120 contributions man lang tayo sa SSS. Madali lang dapat maabot yan dahil karamihan naman po sa atin ay may kakayanang maghanap buhay ng 40 taon, hindi ho ba? Kunwari po, simula po sa edad 20 hanggang 60, 20 to 60 years old, 40 years po yun. Pero makapaghulog man lang kayo ng buwanang pensyon ng 120 contributions, magkakaroon na kayo ng buwanang pensyon pagdating ng inyong retirement. At ito po ay maaari nyo pong i-file online. Pwede nyo pong i-scan yung QR code na nasa screen o kaya hanapin nyo lamang po yung SSS Circular 2021-021 para matuto po. Lalong-lalo na po sa disability at death pension program ng SSS na nangangailangan po lamang ng 36 na kontribusyon sa SSS. Magkakaroon na po kayo ng buwanang pensyon kung kayo po ay makaranas na matinding disgrasya at kayo ay mabalda. Ang karaniwang halaga po na ibinabayad ng SSS bilang monthly disability pension ay 4,636 pesos kada buwan. Ang pinakamababa po ay 2,000 pesos kada buwan. Ang pinakamataas naman po ay 18,094 pesos kada buwan. Muli, depende po kasi sa inyong contribution record ang inyong magiging benepisyo sa SSS. 36 na hulog lamang po, protektado na po ang inyong sarili kung sakaling matindi po ang disgrasyang dumating sa atin at tayo po ay mabalda. Ito po ay naifa-file din po online. Andyan po yung QR code o hanapin nyo po yung SSS Circular 2022-039 po. Nagbabayad po ang SSS ng death benefit. Ito po yung survivor's pension na tinatawag na kapag hulog man lang yung miyembro ng 36 na kontribusyon at nauna na siya sa mundong ito, maaari pong mag-claim ng survivor's pension o death benefit sa SSS ang naiwang asawa. Ang karaniwang halaga po nito ay 4,003 pesos po. Ang pinakamababa po ay 2,000 pesos kada buwan. Ang pinakamataas naman po ay 18,803 pesos kada buwan. Depende po kasi talaga sa inyong contribution record ang magiging halaga ng inyong benepisyo po. So makapaghulog man lang ng 36 contributions, protektado nyo na po ang inyong pamilya dahil magkakaroon po ng survivor's pension ang inyong asawa kung sakaling
matindi ang disgrasya at mauna po tayo sa mundong ito. May QR code po diyan para matutunan ninyo kung paano mag-file online o kaya ay hanapin po ninyo yung SSS Circular 2022-009. Yes, bago ako magpatuloy, basahin ko lang yung isang tanong na nakikita ko dito, no? Parehas lang po ba ang self-employed at voluntary? Tanong ni Azil Marukot, Seno Lim. Hindi po yan pareho, tatalakayin ko po yan maya-maya. Pahingi lang po ng kaunting pasensya, Ma'am Azil. Ang SSS po ay nagbabayad din ng funeral benefit. Ang karaniwang halaga ng funeral benefit po ay 22,581 pesos. Ang pinakamababa po ay 12,000 pesos. Ang pinakamataas naman po ay 40,000 pesos. Muli, depende po sa inyong contribution record. At nangangailangan po lamang ng isang kontribusyon. Basta nakapaghulog man lang yung self-employed ng isang hulog sa SSS at nauna na siya sa mundong ito, makaka-claim po ng funeral benefit yung taong tumustos ng gastos sa burol o libing. Ito po ay maifa-file online din. Maaari nyo pong hanapin yung SSS Circular 2021-007 para matutong mag-file online. Kung tayo po ay magkasakit, nagbabayad din po ang SSS ng sickness benefit sa self-employed. Ang karaniwang halaga ng sickness benefit na amin pong binabayad ay 8,690 pesos. Ngunit nakapagbayad din kami ng 72,000 pesos. Depende po kasi sa bilang ng araw ng inyong pagkasakit na hindi po kayo nakapagtrabaho at siyempre sa inyong contribution record po. Nangangailangan po lamang ng 3 contributions. Basta po itong 3 contributions ay nasa loob ng nakaraang 12 buwan. Na-file din po ito online. May hahanapin lang po kayong circular na SSS 2021-019. Ang SSS po ay may maternity benefit din para sa mga self-employed at ang karaniwang halaga na aming maternity benefit ay 39,293 pesos. Ang pinakamababa po ay 3,000 pesos. Ang pinakamataas po ay 80,000 pesos. Depende po kasi sa inyong contribution record kaya malawak po yung halaga ng benepisyo ng ating ibinabayad. Katulad ng sickness benefit, sa maternity benefit po ay nangangailangan po lamang ng 3 contribution man lang, basta yung 3 contribution na yan ay nasa loob ng nakaraang 12 buwan. Kailangan ko lamang linawin po dito na kung ngayon nyo pa lamang po nalaman na kayo ay buntis, at ngayon pa lang po kayo maghuhulog ng 3 kontribusyon, ay hindi po kayo magiging eligible sa maternity benefit. Dapat po ay nakapaghulog na kayo ng karampatang kontribusyon sa SSS bago pa man dumating ang oras ng pangangailangan para po maging eligible sa mga benepisyo po ng SSS. Ito po ay maifa-file nyo rin po online. Hanapin nyo lamang po ang SSS Circular 2021-004. Ito ang napakahalagang pagkakaiba ng isang self-employed member ng SSS at voluntary member ng SSS. Ang self-employed member ng SSS po ay covered na ng Employees Compensation Program. Ibig sabihin, may dagdag benepisyo po kung ang aksidente, disgrasya o sakit ay work-related.
Tandaan po ninyo na kahit yung biyahe ninyo mula sa inyong bahay papunta sa inyong lugar ng pinaghahanap buhayan bilang self-employed, pati po yung pag-uwi ninyo mula sa inyong lugar ng pinaghahanap buhayan bilang self-employed, pauwi ng bahay, work-related pa rin po yan. Covered po ng Employees Compensation Program ang mga self-employed. May dagdag benepisyo kung ang aksidente, disgrasya o sakit ay work-related. Simula po kasi 1975, ang Employees Compensation Program po ay para lamang sa mga empleyado. Ngunit, sabi po ng Employees Compensation Commission, sa ilalim ng Department of Labor and Employment, sabi po nila, i-cover na rin natin ang mga self-employed. Kaya po, simula September 2020, covered na rin po ng EC program ang mga self-employed. Kaya po mas mataas ng kaunti ang hulog ng mga self-employed member sa SSS kung ihahambing sa voluntary member. Mas mataas lang ng kakarampot. Dagdag 10 piso o 30 pesos lamang po kada buwan ang hulog sa SSS ng mga self-employed kung ihahambing sa hulog ng mga voluntary member. Ang self-employed member po ay covered ng EC program. May dagdag benepisyo kung work-related ang aksidente, disgrasya, sakit. Ang voluntary member po ay hindi covered ng EC program. Yun po ang pinakamahalagang pagkakaiba ng isang self-employed member na SSS at ng voluntary member na SSS. Na iintindihan natin na maaaring marami po na voluntary member sa totoong buhay ay self-employed naman, hinihikayat ko po kayo na magparehistro po kayo na maayos sa SSS bilang self-employed upang matamo po ninyo ang mas makabuluhang proteksyon mula sa SSS bilang self-employed member ng SSS. Tatalakayin din po natin yan kung paano magrehistro sa SSS bilang self-employed. Painom po muna ng tubig. Thank you. Bilisan ko lamang po na ito pong nakikita nyo sa screen ngayon, yan po yung mga karaniwan o average na halaga ng dagdag benepisyo kung ang aksidente, disgrasya o sakit ay work-related. Kung ang pagkamatay po ay work-related, may dagdag benepisyo po. Ang karaniwang halaga po ay 4,875 pesos na dagdag buwan ng pensyon. Kung ang pagkabalda po ay work-related, may dagdag sa disability pension. Ang karaniwang halaga po ay 6,090 pesos kada buwan na dagdag benepisyo. Kung ang pagkamatay po ay work-related, may dagdag benepisyo po na 30,000 pesos mula sa EC program. At kung ang pagkasakit po ay work-related, may dagdag benepisyo po na ang karaniwang halaga po ay 8,488 pesos po. Nililinaw ko po na ito po ay mga dagdag benepisyo kung ang aksidente, disgrasya o sakit ay work-related. Nangangailangan po lamang ng isang kontribusyon man lang. Pero ang ibig ko po sabihin dito ay kung sa buwan po na ito ay nakapaghulog na kayo sa SSS na may bilang self-employed, sa buwan na to nakapaghulog po kayo, tapos sa susunod na buwan po nangyari yung work-related na aksidente, disgrasya o sakit, makaka-claim na po kayo agad ng EC benefits. Ito rin po ay maaari nyo pong ma-file online. Hanapin po lamang ang SSS Circular 2022-009
or 2020-1019. Depende po sa inyong ifa-file na claim. Yun po, kung may pangangailangan kayo sa kaperahan, nakakautang din po sa SSS ang mga miyembrong nakakapaghulog ng kontribusyon sa SSS. Sa pamamagitan po yan ng aming salary loan program. Ang karaniwang halaga ng aming pautang sa salary loan ay 25,477 pesos. Nangangailangan po lamang ng 36 na kontribusyon, basta po yung 6 doon ay nasa loob ng nakaraang 12 buwan. Ang pinakamababa po na aming salary loan ay 3,000 pesos. Ang pinakamataas po ay 40,000 pesos. Depende nga po kasi sa inyong contribution record din ang halaga ng inyong mauutang. Ito po ay mafa-file nyo rin po online. Hanapin nyo lamang po ang SSS Circular 2019-014. So, mga kababayan na mga self-employed, baka napansin po ninyo na ang SSS po ay sumisilip sa nakaraang ilang buwan kung kayo po ay may hulog, para po malaman ninyo kung kayo po ay eligible sa aming mga benepisyo. May tanong dito, no, si Ramirez Reyes Ana Marie, paano po mag-apply ng SSS online? May SSS number na po ako para makahulog na po ako bilang self-employed. Tatalakayin ko po yan, Miss Ana Marie, maya-maya lang po. At kahit po kayo ay retirement pensioner na, makakautang po kayo sa SSS sa pamamagitan ng aming pension loan program. Ang pension loan program po ay nagpapautang po sa mga retirement pensioner ng SSS. Ang karaniwang halaga ng aming pautang sa programang ito ay 45,538 pesos na pautang. Ang pinakamababa po ay 6,600. Ang pinakamataas po ay 200,000 pesos. Depende po kasi sa halaga ng inyong buwanang pensyon na natatanggap ang magiging halaga ng inyong maaaring iutang sa SSS bilang retirement pensioner sa ilalim ng aming pension loan program. Ang style po ng SSS dito para mabayaran ninyo ang inyong pension loan ay doon din namin kukunin sa inyong buwanang pensyon ang inyong pangbayad sa inyong pension loan. Pero magtitira po kami ng kalahati para kada buwan mayroon pa rin pong papasok na kaperahan sa inyong bank account para po laging may pumapasok na pera sa inyo kahit ano pa man ang mangyari sa inyong inutang sa SSS. Maaari nyo po itong i-file online. Hanapin nyo lamang po ang SSS Circular 2022-011 para matutunan mag-apply online. Mayroon po kaming bagong programa, Provident Fund Program, Mandatory Provident Fund po. Kami po ay gagawa ng Provident Fund account sa ngalan ninyo. Automatic po namin itong gagawin para sa mga miyembro ng SSS na naguhulog sa matataas na salary bracket. Kung inyong salary bracket ay mahigit po sa 20,000 kada buwan, kami na po ang bahala gumawa ng Provident Fund account para sa inyo sa ilalim ng aming Mandatory Provident Fund Program o tinatawag naming Workers Investment and Savings Program or WISP. Kung nais po ninyong balikan ang mga SSS circulars na binanggit ko kanina, maaari nyo pong itong mahanap sa aming SSS website www.sss.gov.ph. Hanapin lamang po yung Laws and Circulars
makikita nyo na po doon ang iba't ibang circular ng SSS. Ang circular po kasi ay yung mga anunsyo, mga announcements ng SSS tungkol sa iba't iba naming programa at patakaran. Punong-puno po yan ng detalye para magabayan kayo ng maigi at pirmado po yan ng puno ng aming ahensya ng presidente ng SSS. Mayroon din kaming voluntary provident fund para sa mga miyembro ng SSS na gustong magkaroon ng provident fund account kahit ano pa man ang kanilang buwanang hulog sa SSS. Nangangailangan po lamang ito ng pinakamababang kontribusyon na 500 pesos at wala po kaming sinet na limit dito sa halaga na maaari ninyong ihulog kung gusto ninyo magkaroon ng sariling provident fund account po. Ang halaga po ng pera na malilikom at maiipon sa inyong provident fund account ay i-invest po ng SSS ng buong husay at tiyaga para po pagdating ng inyong retirement, may dagdag benepisyo po kayo mula sa inyong provident fund account. Okay, ito po naman po ang schedule ng SSS contributions para sa mga self-employed. Ito po yung table na magiging gabay para po malaman ninyo kung ano ang inyong ihuhulog sa SSS bilang self-employed. SSS Circular 2022-034 po ang hahanapin ninyo, dated December 13, 2022. So tingnan nyo po lamang sa bandang kaliwa ng table na yan kung saan po babagsak ang inyong buwanang kontribusyon. Sa bandang gitna po, andyan po yung karampatang monthly salary credit. At sa bandang kanan po ay yung karampatang amount of contribution sa SSS. Ang akin na lamang pong nilagay na example dyan ay yung pinakamababa at yung pinakamataas na hulog sa SSS. 570 pesos po ang pinakamababang hulog sa SSS kung ang inyong buwanang kita ay mas mababa pa sa 4,250 pesos kada buwan. Ang pinakamataas naman na hulog sa SSS ay 4,230 pesos kada buwan kung kayo po ay kumikita ng 29,750 pesos po o pataas kada buwan. May tanong si Miss Sylvia Lala, self-employed, hinulugan ko yung SSS ng husband ko. Nung namatay, wala ako nakuha. Dapat daw voluntary. Ma'am Sylvia, dapat po ay may nakuhang benepisyo kayo dito. Hindi ko lamang po alam yung detalye ng inyong application at bakit ganyan po ang nasabi sa inyo, Ma'am Sylvia. Ang sa akin po ay ipaliwanag po ninyo ang inyong ang kaso. Pumunta lamang po sa SSS at linawin yan. Mamaya, Ma'am Sylvia, tatalakayin ko rin po ang aming Customer Relationship Management System portal, yung Usap Tayo portal, kung saan maaari kayong gumawa ng ticket para po gumawa na lamang kayo ng account para po doon nyo na lamang po ireklamo o idulog ang inyong concern o inyong tanong hanggang masagot po kayo. Ang tabayanan nyo lamang po, Ma'am Sylvia, ilang slides na lamang po. So ito po ang mahalagang paalala na yung tamang pagkilala ng SSS sa mga self-employed bilang self-employed ay susi para sa pinakamabisang proteksyon na maaari nyo pong matamo mula po sa SSS. Covered na nga po kasi ng Employees Compensation Program ang mga self-employed simula po noong September 2020. May dagdag benepisyo po kung ang aksidente, disgrasya o sakit ay dahil sa paghahanap buhay bilang self-employed po.
Okay, gusto kong talakayin po ngayon yung pagrehistro sa SSS bilang self-employed. Dadalawa lang po kayo, yung mga self-employed na nakikinig o nanonood. Yung isa ay wala pang SSS number. Yung iba naman po ay mayroon ng SSS number. Turuan ko po kayo kung paano magrehistro sa SSS bilang self-employed kung wala pa kayong SSS number at kung may SSS number na. Unahin lamang po natin yung sa mga wala pang SSS number. Kung kayo po ay self-employed at wala po kayong SSS number, muli, ang self-employed po ay naghahanap buhay, kumikita, walang employer. Ganun po kasimple. Kung kayo po ay self-employed na wala pang SSS number, online po ang pag-register sa SSS bilang self-employed. Pumunta lamang po kayo sa website ng SSS, sss.gov.ph. Pindutin po ninyo doon yung apply for an SS number online. Basahin lamang po ang aming gabay, tapos pindutin po ninyo ang start. Fill upan nyo lamang po ang mga detalye tungkol sa inyong sarili. Ibigay ninyo ang inyong pangalan, ang inyong birthday, at pinakamahalaga, ang inyong email address. Mas mahalaga na nga ho yata ngayon ang email address kesa sa ating residential address sa panahon na ngayon. Kapag na-fill upan nyo na po yan, pindutin nyo na po ang submit. Pagkapindot po ninyo ng submit, agad pong magpapadala sa ang SSS sa inyo ng email. Kaya dapat po ay abangan ninyo ang email na ito mula po sa SSS. Paki-check po sa inyong inbox. Baka po nasa inyong clutter o nasa junk o spam folder na inyong email. Pakihanap po dahil agad po kaming magpapadala ng email sa inyo. Depende po kasi sa settings ng inyong email kung saan po mapupunta ang email na manggagaling sa SSS. Hanapin po ang email mula sa SSS at pindutin po ninyo yung link na aming ipapadala para makapagpatuloy po kayo sa pag-register sa SSS. Kainom po uli ng tubig. Pagkapindot po ninyo nung link, makakapagpatuloy na po kayo sa pag-register ng inyong sarili sa SSS. Fill upan po ang inyong basic information tungkol sa inyong sarili, ang inyong contact details, ang inyong home address, ang inyong mga beneficiaries. Pagdating po sa purpose of registration, pakiingatan po na ang mapindot po ninyo ay self-employed. Pakipindot po yung self-employed. Ilagay po ninyo kung kayo po ay street vendor, doktor, engineer, at ilagay po ninyo ang inyong buwanang kita. Kahit tansyahin nyo lamang po. Sa halimbawa po ay 5,000 pesos ang inyong buwanang kita. Pagka fill up po ninyo yan, pindutin nyo na po yung save. Tapos na po, nag-apply na kayo for an SS number at na-register nyo na po ang sarili ninyo bilang self-employed. Ang SSS po ay pindutin nyo na lamang po yung done. Ang SSS po ay magpapadala sa inyo ng form na sa inyong email bilang patunay ng inyong pag-register sa SSS po. Okay, so tapos na po tayo dun sa pag-register sa SSS bilang self-employed. Kung
wala pa kayong SS number. Yun nga po ay online. Ngayon, baka mas marami po sa inyo ay yung may SSS number na. Paumanhin po, pero as of now, papel pa po ang kailangan. Kailangan nyo po mag-fill up ng tinatawag naming Member Data Change Request Form para palitan ang inyong membership type to self-employed. Ang form po na yan ay maaari nyo pong makita sa aming website. Hanapin nyo lamang po yung forms na picture o icon, tapos pakihanap lamang po yung Members Data Change Request na form sa tala ng mga forms online. Siyempre po, available po ang form na yan sa aming mga SSS branch. Ganito po ang ibabaw na itsura ng aming Members Data Change Request Form. Paki-fill up lamang po ang personal data na portion. Pagdating po sa change of membership type, paki-checkan po yun. Tapos checkan nyo po na papalitan nyo po to self-employed. Tapos ilagay po ninyo na kayo ay street vendor o doktor o dentista na self-employed. Ilagay po ninyo yung taon ng inyong pagsimula niyan at yung inyong buwanang kita po. Wala kaming hihinging dokumento sa inyo bilang patunay ng inyong pagiging self-employed. Kami po ay maniniwala sa inyong deklarasyon sa Members Data Change Request Form na ito na inyo naman rin pong pipirmahan. Hihingan lang namin kayo ng inyong valid ID pag-submit ninyo ng form na ito. So, kailangan nyo lamang pong desisyonan ang inyong buwanang kita na idedeklara sa SSS para malaman po ninyo ang karampatang buwanang hulog ninyo sa SSS. May kaunti lang kaming paalala na kung kayo po ay edad 55 o pataas, may kaunting paghihigpit lamang po ang SSS sa halaga na inyong maaaring ihulog sa SSS. Hindi na po namin pinapayagan yung biglaang talon sa matataas na halaga ng kontribusyon dahil nakahalata po ang SSS sa style ng ilang miyembro na naguhulog po sa mababang bracket, tapos dahil malapit na silang mag-retire, bigla nilang tinataasan ng kanilang hulog sa SSS. So naghigpit na po kami dyan. Dapat lamang po ay tapat tayo sa dapat o tunay nating dapat ihulog sa SSS. Okay. So, pagkatapos nyo pong mag-submit ng Members Data Change Request Form, bigyan nyo lamang po ang SSS ng 2 hanggang 4 na linggo para ma-convert kayo bilang self-employed. So, ganun lamang po ang pagrehistro sa SSS bilang self-employed. Ngayon, kung kayo po ay self-employed na, maabala po sana namin kayo na matutunan ninyong mag-generate o gumawa ng payment reference number. Marami naman pong paraan para makakuha ng PRN. Kailangan po ang PRN para makapagbayad kayo ng contributions dahil gamit ang PRN na post po agad ang hulog ninyo sa inyong individual record. Pwede po sa inyong online account sa SSS, pwede po mag-text, pwede pong tumawag. Marami pong paraan para makakuha ng PRN. Gamit po ang PRN na iyon, makakapagbayad na po kayo ng inyong contribution sa SSS sa pangunahing bangko na mga partner ng SSS, pati na rin po sa website ng mga pangunahing bangko na iyon. Partner din po ng SSS ang ibang hindi bangko katulad ng GCash, ng Maya, ShopeePay, SM Customer Service, Bayad Center at marami pa pong iba. Basta may PRN kayo, makakabayad po kayo ng contributions sa SSS sa pamamagitan ng aming mga partners. Maluwag po ang payment deadline para sa mga self-employed.
Ang contributions deadline po ay last day of the month following the applicable month or calendar quarter. Mas maipaliwanag ko po yan na mas maigi sa pamamagitan ng halimbawa. Halimbawa po, para sa kahit anong buwan ng Enero, Pebrero o Marso, ang payment deadline po ay sa April 30 pa. Para naman sa kahit anong buwan ng Abril, Mayo o Hunyo, ang payment deadline po ay July 31 pa. So ganun din po para sa kahit anong buwan ng July, August at September, October 31 pa ang deadline, at para sa kahit anong buwan ng October, November, December, January 31 pa ng susunod na taon ang payment deadline. Yun po ang ibig sabihin dyan. Matutuwa po kayo na mas maluwag pa ang contributions deadline para sa mga self-employed na nasa informal economy. Batid po namin na para sa mga magsasaka, mangingisda, minsan po lamang sa isang taon ang ani. Kaya po, basta kung kailan na lang kayo may ani, kayo po ay self-employed sa informal economy, papayagan po namin kayong bayaran ang kahit anong buwan sa nakaraang isang taon. Yun po ang aming dagdag na schedule o mas maluwag na payment schedule para sa mga self-employed na nasa informal economy po. Commercial na lamang po itong mga huling slides. Pinakamahalaga po ang SSS website, www.sss.gov.ph. Puntahan po ninyo yan para po sa aming mga online platforms. Gumawa po kayo ng online account sa SSS mula po sa website. Pakiclick lamang po yung how to register to my SSS. Kung kayo po kasi ay mayroong online account, marami na po kayong pwedeng magawa sa inyong pakikipag-ugnayan sa SSS. Kung kayo po ay may online account, marami po kayong pwedeng malaman tungkol sa inyong membership information. Halimbawa, kung saan na kayo naghanap buhay, kung pwede din kayo gumawa ng appointment sa SSS branch, pwede po ninyo ma-inquire ang status na inyong benefits, ang inyong contributions kung ilan na po ang inyong nahulog sa SSS at yung halaga na inyong naihulog sa SSS. Maifa-file nyo rin po online ang kahit anong benefit mula sa SSS at loan, at marami pa po kayong magawa sa aming services tab. Makaka-upload at submit po kayo ng dokumento tungkol sa inyong sarili. Kunyari magsasubmit po kayo ng birth certificate o ID, pwede nyo po yan i-upload. Makaka-generate din po kayo ng payment reference number sa pamamagitan ng inyong online account sa SSS. So pakitawid lamang po na mag-register kayo online at gumawa na online account sa SSS po. Kapag kayo po ay may online account na, maabala po sana namin kayo na mag-enroll din ng disbursement account kung saan po ipapadala ng SSS ang inyong mga benepisyo. Ang disbursement account po ay karaniwang bank account, ngunit pinapayagan din po namin ang ilang electronic wallet accounts, depende po sa inyong benepisyo o loan na ia-apply po sa SSS. Ito po yung sinasabi ko kanina kay Ma'am Asil na nagtanong kung may kailangan siyang linawin sa SSS, idaan po ninyo sa aming Usap Tayo portal. Mula po sa website ng SSS, pakipindot po lamang yung Usap Tayo at gumawa po kayo ng account at mag-login. Kapag naka-login na kayo, gumawa po kayo ng ticket, isalaysay po ninyo ang problema sa SSS o ang tulong na kailangan nyo sa SSS at isubmit ang ticket na yon. Hintayin nyo lamang po ang sagot ng SSS makalipas ang 1 o 2 araw at magpatuloy po kayo sa pagpapalitan ng tanong at sagot hanggang malutas po ang inyong problema.
Kung iba naman na po ang inyong tanong, gumawa po kayo ng ibang ticket para po mas maigi ang inyong pakikipag-ugnayan sa amin. Kung kayo po ay may online account na maabala na po namin kayo na mag-download na rin ng SSS mobile app para sa inyong gadget na lamang po ang inyong pakikipag-ugnayan sa SSS. Batid po ng SSS na para sa ilan o para sa marami, mahirap makipag-transact sa SSS ng online, kaya ang lahat ng aming branches po ay mayroong electronic center. Pagpunta po ninyo sa SSS branch, online pa rin po ang transaction. Ngunit, gagamitin po ninyo ay yung computer ng SSS, internet ng SSS, at may gagabay po sa inyo doon na aming member service representative. May programa din po kaming mga nakakatulong sa mga self-employed, e-center sa mga barangay. Kami po ay nakikipag-partner sa mga barangay, local government units para po turuan ang mga nagtatrabaho sa barangay para matutunan ang online transaction sa SSS. Para doon na lamang kayo sa barangay hall ninyo kailangan pumunta para makipag-transact po sa SSS. Mayroon din po kaming SSS e-wheels na tinatawag na kami po ang pupunta sa inyong lugar, baon ang computer at internet para masilbihan po kayo kahit saan man kayo dito sa buong Pilipinas. Para po sa mga miyembrong may utang sa SSS, mayroon po kaming Consolidated Loan Program with Condonation of Penalty. Mag-apply pa po kayo at kung inyo po yung kayang bayaran ang buong halaga ng principal at interest, ay tatanggalin din po namin ang penalty. Hanapin nyo lamang po ang SSS Circular 2022-022. Kami po ay nasa social media din. Hindi nga masyadong pasyalan pero sana puntahan po ninyo para po matutunan ninyo ang iba't ibang patakaran ng SSS. Pag pumunta po kayo sa aming social media account, mapapanood po ninyo ang iba't iba naming instructional videos tsaka mga pinopost para po matutunan ninyo ang mga iba't ibang programa po ng SSS. Pati po itong episode ilalagay namin dyan. Kami po ay nasa Facebook, Instagram, Viber, Twitter, YouTube at TikTok. Kung kailangan nyo pong makipag-ugnayan sa particular na branch na SSS, maaari po kayong mag-email sa aming SSS branch. Hanapin po lamang ang branch directory na icon sa aming website para po magabayan kayo hanggang malaman po ninyo yung branch directory na SSS na mayroon pong email address. Maaari po pa rin pong tawagan ang SSS sa pamamagitan ng aming hotline 81455 o kaya ay 1455, depende po sa gadget na inyong gagamitin. So ito na po ang huling slide ko. Paumanhin po, medyo marami tayong tinalakay. Kung kayo po ay self-employed, magrehistro po kayo sa SSS bilang self-employed. Kung kayo po ay nakarehistro na sa SSS bilang self-employed, matutunan po sana ninyo yung mag-generate ng Payment Reference Number o PRN. Gamit ang PRN, magbayad po kayo ng SSS contributions. Tapos po ay gumawa kayo ng online account sa SSS, magrehistro online sa aming My SSS para magkaroon kayo ng online account. Mag-enroll ng disbursement account para malaman po na SSS kung saan namin ipapadala ang inyong benepisyo o loan. At siyempre po, sa oras ng pangangailangan ay mag-claim po ng SSS benefit o loan po mula po sa SSS. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ito po ay ang special episode natin ng Usap Tayo para sa lahat ng mga self-employed. Maraming salamat po. Ingat po tayo lagi at see you next time po.
mas pinasimple